Maniniwala ka ba na piso lang ang puhunan dito bawat isa? At syempre, pwede kang kumita at makaipon ng 44,000 dito. O, di ba, bonggo? Totoo yun, girl. Basta marunong ka mag-costing, maniniwala ka dyan. Oo. Okay, lagay tayo ng giniling na malagkit or glutinous rice flour. Mm-mm. After natin maglagay niyan, lagay din tayo ng asukal. Yung ibang mga recipe ko nito walang asukal eh. Para sa mga ayaw na matamis. So, ito nilagyan ko. Mas masarap. Okay, tas mantika. Karamihan ng mga recipe ko ng ganitong recipe eh, hindi ako naglalagay ng mantika. Dito lang ngayon. Oo, nag-experiment ako lagi sa mga luto ko eh. Tas tubig. So, ayan. Yung useful nga pala nung ating mantika na nilagay. Oy, ang laki ng nun, effect dito sa texture. Nakakapagpalambot siya ng texture. Oo. Okay. Tapos lagay tayo ng ube halaya. Yung ube halaya ang ginamit ko dito, yung mga sa garapon lang. Pero kung gusto mo ng homemade, gawa ka. Oo, hanggang mahalay ang braso mo. Di pa natapos tong halay ka na. Ganun siya kahirap gawin ng halaya. O kaya sa maggarapon na lang tayo. Yung kesong hiniwa natin, sinama na rin natin dyan. Tapos, ayan, halu-haluin mo. Kaya kahit hindi perfecto yung pagkahiwa mo ng keso, huwag ka mag-alala. Kasi malalamutak din naman yan dyan pag hinalo mo. Okay, ito nga palang recipe ko pag halimbawa ikaw ang gagawa, lagkitin ang texture. Tapos, itong dinagdag ko na extra glutinous rice flour ay optional lang. Pwedeng hindi ka malagay, pwede rin maglagay ka. Pero kasi, kung halimbawa marami kang gagawin, wag ka na maglagay na extra. Kasi mabilis mag-dry yan kapag ka matagal kang maghulma. Kapag ka nahahanginan, oo. Tapos itong pagpapatungan natin, ayan, pinahiran ko siya ng mantika. At syempre yung kamay natin, dapat magpahid ka ng mantika. Kasi kapag naghulma-hulma ka, madikit, malagkit. Kaya ayan, kailangan. So kapag halimbawa naghulma-hulma ka mamaya, pahid-pahid ka. Sa isang pinggan naman, maglagay tayo ng sesame seeds. Oo. Ganyan lang. Handa mo lang siya kasi para mamaya pagtapos ng maghulma, diretso mo na dyan yung mga bibilugin mo o yung mahihiwa mo. Okay, after nyan, maglagay tayo o mag-scoop tayo ng dough natin. Tapos lagay natin siya sa isang pinggan. Oo. Half cup yung ginamit ko na pang scoop. Tapos hatiin mo sa gitna. Tapos bilog-bilogin mo hanggang maging pahaba. Tapos hatiin mo bawat parte sa walo. Oo. Bali sa half cup, bawat scoop mo ng half cup, bali hahatiin mo siya sa 16 pieces. Pero kasi, oo, kung ayaw mo naman ng gantong way nung ginagawa ko kung paano siya hatiin sa 16 pieces, ikaw bahala. Marami kang magagawa sa recipe na to, girl. Oo. Grabe, ang dami yung nagawa ko dito, 80 pieces. Oo, grabe, di ba napakadami? 80 pieces nga, dami. Okay, tas after mo mabilog, ayan, ipagulong mo naman sa sesame seeds. Pero actually, hindi mo naman kailangan bilugin lagi ito. Kung tinatamad ka o nagmamadali ka, hindi mo na kailangan bilugin kasi actually, pag pinirito mo yan, hindi rin siya magiging perfectong bilog. Oo. Kasi nga super lambot niya. Oo. Okay, tapos, iaano mo lang siya, papagulong-gulong mo lang, lalamutak-lamutakan mo lang sa sesame seeds hanggang sa mabalot sila ng bongga. Oo, tapos pwede mong ipagulong sa kamay mo kung kaya mong maraming masayang na sesame seeds para hindi maraming malagas na sesame seeds kapag ka na-deep fry. Optional lang naman din. Pwedeng hayaan mo na. Kung marami kang ginagawa, okay na yun. May malalagas at malalagas dyan. Pero, ayan, lagkitin naman yung texture na ginawa natin. So, konti lang naman din na malalagas. Oo. Pero syempre, yung sa akin, pinabilog ko rin sa kamay ko. Sa pag-deep fry nito, kailangan mahina lang ang apoy. Oo, low heat. At saka dapat, wag mo rin siyang ipapag-golden brown. Kasi pag pinag-golden brown mo yan at pinatagal mo sa pag-deep fry, titigas. Maganda yung, makunat lang, yung saktong kunat na malambot. Oo. Okay, para sa recipe, bisitahin ang ating YT channel. Love you.